ang pagbabalik ng ermitanyo upang isalaysay sa inyo ang Part 20. Simulan na natin. Pagkarating ng pangkat nila Noli sa kanilang barangay, nagpaalam na sa kanya sila Guyo. Nalilihis na sila ng daan papunta sa mga bahay nila. Par, pasensya ka na ha. Di ka na namin masamahan sa bahay nyo. Kasi alam mo naman, magluluto din kami sa bihag namin. Pero wag kang mag-alala par, mamaya pupunta kami sa bahay nyo. Magdadala kami ng tuba at pulutan. Pamaalam ni Guyo at Leroy sa kanya. Walang problema yan par, malapit lang naman dito ang bahay namin. Basta mamaya ha, punta ka sa amin. Sagot naman niya dito sa kanyang kaibigan. Kung kaya't matapos nun, nagkanya-kanya na sila ng daan habang naglalakad silang dalawa ng kanyang kapatid papunta sa entradang daan ng kanilang bahay. Napangisi naman siya ng bahagya nang maramdaman niya ang presensya ng ermitanyo. Hindi nga siya nagkamali dahil nasipat niya ang ermitanyo sa kanilang kubong tinatambayan. Kasama na nito ang kanyang ama habang kausap ang dalawa. Kaagad silang lumapit doon at bumati ng magandang gabi sa ermitanyo at sa kanyang ama. Magandang gabi din sa iyo, iho. Kamusta naman ang lakad nyo? Hindi ka ba nausog doon? Pabirong wika sa kanya ni Manong Duming. Okay naman Manong. At saka may dala kaming bihag dyan eh. Sagot naman niya rito. Nang marinig yun ng kanyang ama at ng ermitanyo, biglang inilapag ni Mayok ang sako niyang daladala na may lamang manok. Pagtingin doon ni Manong Duming, napawika ito ng, Aba, sineswerte yata itong anak mo, Luisito. 3 bihag na naman oh. Dala nila. Matanong kita Noli, saan ba kayo dumayo ng tigbakay? Hindi pa man nakasagot itong sinuli, kagad nang sinabi ni Mayok nang sumali kami sa derby at nag-champion nga si Kuya eh. Nang marinig yun ng kanyang ama, nanlaki ang mga mata nito dahil hindi basta-basta ang pumasok sa pasugala na yon, dahil mga mayayamang hasindiro lang ang kadalasang papasok doon. Nang marinig yun ng kanilang ama, napawi kayo ng, Noli, huwag kang basta-bastang pumunta doon. At sana hindi ka napasama sa mga sindikato doon. Tandaan mo yan. Wikang pag-alala ng kanyang ama dahil tila ba imposible yun para sa kanya na mananalo sa derby. Dahil sa sinabi ng kanyang ama, mismong si Manong Duming ang nagpatunay na may taglay na kakayahan itong sinuli na may tanging swerte sa sabong lang. Dahil sa paliwanag ng ermitanyo, doon na kumalma ang kanyang ama at sinabing lulutuin na lang niya ang manok. Manong, kamusta na ho pala kayo sa bundok? Medyo matagal rin tayong hindi nagkikita. Tanong niya sa ermitanyo. Okay lang naman Noli. Pasensya ka na. Madalang na lang akong makababa dito. Wika naman ang ermitanyo. Ayon kay Manong Duming, kaya madalang na lang siyang makababa ng bundok dahil sa meron itong kasalukuyang sinasanay na disipulo para maging tagasunod ng kanyang mga yapak. Ayon pa sa ermitanyo, kung hindi lang pinili nitong sinuli na mamuhay ng normal, siya ang gagawing disipulo nito para maipasa ang lahat ng aral na alam ng ermitanyo na yon. Nang marinig yun ni Noli, nakaramdam naman siya ng konting kirot sa kanyang puso dahil sa pagtanggi niya noon sa alok nito sa kanya. Subalit minaninindigan talaga nitong sinuli na ayaw niya sa ganong buhay. Nang marinig ng ermitanyo ang kanyang mga sinasabi, nagwika naman sa kanya ito ng, Huwag kang malungkot Noli. Alam ko ang nararamdaman mo bilang tao. Hindi porke na hindi mo tinanggap ang mga alok ko sa'yo ay magbabago na rin ang tingin ko sa'yo.
Kaya nga kita ginagabayan upang kahit umunlad ka man sa buhay, mananatili ka pa ring mapagkumbaba sa kapwa at may respeto sa kapwa-tao. Sana hindi magbago ang ugali mo, Nole, sa mga panahon pang lilipas. Huwag mo rin kalimutang tumulong sa mga taong labis na nangangailangan kung may sobra man. Tandaan mo, Nole, sa mundong ginagalawan natin ngayon ay patuloy itong umiikot. Kaya't posibleng pagising mo bukas, ikaw naman ang nasa baba. Pangangaral ng ermitanyo sa kanya. Nang medyo napapaiyak na itong si Nole, biglang nag-iba ng kwento ang matanda. Tama na nga yung drama. Wika ni Manong Duming sa kanya. Maya-maya pa, habang nag-uusap pa silang dalawa, tinawag naman sila ng ama ni Nole doon sa mismong bahay nila. Tinawag sila ng kanyang ama upang kumain ng hapunan. Yun nga, nasa kubo sila nagkwentuhan, di ba? Pagkatapos kumain nila Nole at ng pamilya niya, may sinabi ang kanyang ama patungkol sa kanyang manukan. Nang lumabas siya ng kanyang bahay, nagwika sa kanya ang kanyang ama ng, "Nole, ayusin mo nga bukas yung koral ng mga manukan mo. Kanina may nakita kong itim na asong umaligid sa labas ng manukan mo. Baka ligaw na aso yan at pagdiskitahan pa yung mga alaga mo. Kukuha ka na yata ng tauhan mo para maging alalay mo sa mga alaga mo. Kaya mo namang mapasahod ang mga yan eh. Maraming bumili sa mga bagong labas mong palahi kanina." Wika sa kanya ng kanyang ama. Nang marinig niya yon, sinabi naman niya rito na pag-isipan na muna niya. Hindi kasi biro ang mag-alaga ng mga manok na 2 hektarya dahil kailangan mo yung tutukan ng araw-araw. Kung hindi pa siya tinulungan ng kanyang mga kapatid, malamang hindi niya yon kinaya. Habang tumambay sila Nole at Manong Duming sa may kubong walang dingding, doon sa gitna ng kanyang manukan, nasipat nila sila Guyo at Leroy na may kasamang isa pang lalaking kababaryo niya na nagngangalang Romel, na isa ding nag-alaga ng mga manok na panglaban din doon sa kanilang baryo. Nang makalapit na yun sa kanyang kubo, nasipat nila ang dala nitong tuba habang may dalang pulutan. Subalit biglang natigilan ang mga ito nang makita nila si Manong Duming na kasama ni Nole doon. "Oy par, tuloy kayo." Oo nga pala, si Manong Duming, kaibigan ni Itay na nakatira doon sa bundok. Bungad na wika ni Nole sa mga ito dahil tila ba nabigla din sila Guyo dahil una kasi nilang nakita ang matanda maliban lang sa nagngangalang Romel. Dahil nakita na nito si Manong Duming na sumali sa subukan ng abilidad. "Oy, magandang gabi sa'yo, Manong. Pasensya na ho. Una ko kasi kayong nakita dito eh." Wika dito ni Guyo. Huwag kayong matakot, iho. Magandang gabi din sa inyo. Mukhang masarap yata yung dala nyo ah. Tuba ba yan? Wika ni Manong Duming sa mga barkada ni Nole. Kaya't hindi kalaunan, naging komportable na ang mga ito dito sa matanda na si Manong Duming. Panay lang naman ang kanilang kwentuhan doon sa mga nangyari sa lakad nila Nole doon sa derbe. Hanggang sa sinabi ng kaibigan nila Guyo na si Romel na putok raw ang pangalan ni Nole sa kanilang lugar dahil nag-champion ang kanyang mga manok noong araw na yon. Ayon pa dito, may mga nagtatanong din sa kanila kung saan daw nakatira ang nagngangalang Nole dahil dadayo ang mga ito upang bibili ng kanyang mga palahing manok. Sinabi lang naman ni Nole na ayos lang sa kanya kung dadayo ang mga yon sa kanya, dahil na rin sa mga bili ni Manong Duming na huwag pagdadamutan ang mga yon dahil baka dumating sa puntong baka nakawin ang kanyang mga alaga. Akala kasi talaga ng mga nakilala sa kanya ay maganda ang lahi ng kanyang manok, kaya't kinabukasan hindi nga sila nagkakamali dahil mayroong dumayo sa kanilang manukan na nanggaling pa sa ibang mga lugar, at ang iba pa dito
ay may dalang mga makalumang motor at mga sasakyang pangbundok. Akala niya ang lahat ng dumayo sa kanya ay bibili lang yun ng mga manok. Subalit nagkakamali siya. May iilan ding nagdadala ng kanilang mga manok upang subukan umano ang lahing nananalaytay sa manok ni Noli. Ayon pa kay Noli, ang hinahanap ng mga ito ay ang sa mga abilidad sa manok na palaban sa ruweda kapag pinagharap ang mga ito. Dahil ayon pa sa kanyang mga nalalaman, pinaghalo ang breed ng isang manok sa 4 na lahi ng mga mahuhusay na breeder upang magkaroon ito ng cutting ability doon sa laban. Subalit dahil nga baguhan lang si Noli sa mga ganon, hindi pa niya gaanong naintindihan yon. Dahil ang bihasa sa mga ganon, sila Umar at si Manong Mundo. Pagharap nilang dalawa ni Noli at Manong Duming sa mga bisita nila, ay masaya naman nila itong binati. Paglapit ng mga ito sa kanilang dalawa, kaagad nagtanong ang mga yon ng, "Magandang araw sa inyo mga Ginoo. Kayo ho ba ang nangangalang Noli?" Tanong ng isang lalaking medyo may kalakihan ang katawan. Nang marinig ito ni Noli, sinagot naman niya ito ng, "Ako nga ho. Bakit? Anong kailangan nyo?" Sagot niyang malumanay na boses dito. Naparito kami upang makilala kayo Noli. Kagaya mo, isa din kaming breeder sa silangan ng Bacolod. Tunog na tunog ang pangalan nyo Noli sa mga sabungan. Kaya't naririto kami upang makakuha ng palahi sa inyo. Nabalitaan kasi naming magagaling daw ang mga manok mo. Nang marinig ito ni Noli, napatingin naman sa kay Manong Duming at maya-maya pa, nagsilapitan naman sa kanila ang iba pang mga kasama nito. May dala itong mga manok. Nang siyang ipinagtaka nila Noli, kadalasan kasi sa pumunta sa kanya para bibili, ay bibili lang talaga yun at walang dalang manok. Paglapit sa kanila ng 3 lalaking kasing edad lang ni Noli at may binanggit ito. Sinabi nito kung talagang magaling ang mga palahi niya, susubukan nilang i-spar ang mga manok laban kila Noli na may tari. Subalit hindi ito nagustuhan ni Manong Duming at nagwika ng, "Mga Ginoo, hindi nyo ba alam na bawal magtanghal ang pasabong dito kung wala kayong permiso sa punong baryo?" Wika dito ni Manong Duming sa mga bisita nilang tagabayan. Sinaway naman yun ng mga kasamahan nito dahil parang naghamon kasi yon at tila ba hindi rumispito. Subalit talagang makulit ang 3 yon at sinabi nitong hindi naman daw malalaman. Kaya't kahit labag, pinatulan nila ang isa sa mga ito upang lalabanan yon. Dahan-dahang pumasok si Manong Duming doon sa kubo at alam naman ni Noli kung anong kunin nun. Pagkatapos nun, pinapili ni Noli ang mga yon sa kanyang mga manok kung saan ang natipuhan ng mga itlalabanan. Walang sabi-sabi, kaagad yung tumuro sa isang mga manok nila Noli nang siyang ikinainit nitong si Noli dahil ang itinuro ng mga ito ay ang nakalimang panalo na nila na ginagamit pa pang brugkak. Kaya't kaagad yung kinuha nila Noli at kinabita ng tari. Bale salpukan lang yon at walang pustahan. Nang bibitawan na ang 2 manok, nasaksihan ng mga bisita nila Noli ang bagsik ng manok na kanilang nakikita. Pinatay ang kalabang manok doon sa manok nila Noli nang halos 5 segundo lang ang itinagal. Kaya't dahil sa nangyari, nagpupumilit ang ilan upang bayaran ang manok niya yon ng mataas na halaga dahil nalaman din nilang pang-6 na ang kanilang manok na napatay nito. Subalit tumanggi sila Noli at sinabi nilang hiram lang nila yon sa isang hasindero sa bayan. Walang ibang tinutukoy kundi sila Umar at Manong Mundo. Nang malaman ng mga ito na galing pala sa isang retired na doktor ang kanilang mga manok, may iilang naniwala sa kanya. Subalit ang iba naman, hindi kumbisido sa kanyang sinasabi. Kaya't ang nangyari, ang kanyang mga binigay doon ay ang lahi din ng mga manok na yon, na sa halos 11 din ang kanyang nabintang manok sa araw na yon.
Paabang sa FAR 21 dahil mayroong mangyayaring kakaiba.